Mga kaibigan 'no, makikita natin kung gaano siya ka-korap. Ayaw niya na humarap sa trial dahil alam niya na siya ay mako-convict dahil sa napakarami gabundok na ebidensya. So mga kaibigan, talong-talo siya ngayon 'no, kay Speaker Martin Romualdez dahil si Speaker Martin Romualdez ay merong delikadesa. Nagbitiw sa puwesto para harapin ang lahat ng mga aligasyon sa kanya ng katiwalian. Yan si Speaker Martin Romualdez. Nagbitiw sa puwesto para lang harapin ang lahat ng mga aligasyon sa kanya ng buong tapang. Yan ang hindi kayang gawin ni Sara Duterte. Dahil paano nga naman siya haharap sa trial, alam niya na talagang meron siyang kasalanan. Si Sara Duterte, ginagawa niyang lahat ng paraan para makaiwas siya sa trial dahil alam niya na siya talaga ay makukundig. Malayong-malayo sa ginawa ni Speaker Martin Romualdez na siya ay nagparaya sa kanyang pwesto kahit na siya ay hindi pinapaalis ng mga kongresista. Kahit buo ang tiwala ng mga kongresista kay Speaker Martin Romualdez, mas pinili niya na mag-resign para mahaharap niya ng maayos at malabanan ang lahat ng mga bintang sa kanya patungkol sa korupsyon. Dahil mga kaibigan, malinis ang kanyang konsensya, kaya kahit saan siya dalhin ng investigasyon ay hindi siya natatakot. Yan ang tao na malinis ang konsensya. Pero si Sara Duterte, wala. Walang moral ascendancy, walang integrity, ayaw ng trial, ayaw sumagot sa mga kasagutan, ayaw niya dahil alam niya na siya ay may kasalanan at siya ang dapat na makulong. Mga kaibigan, dito sa ginawa ni Speaker Martin Romualdez, pinakita lang niya na talagang siya ay isang isang, government official na talagang, ah, kumbaga hindi guilty 'no, sa mga akusasyon dahil willing siyang harapin ang lahat kahit ano pa man ang mangyari. Willing siyang harapin ang lahat ng mga akusasyon. Yan ang tao na hindi guilty kasi humaharap, hindi nagtatago, hindi umiiwas, hindi ginagamit ang kanyang power para para i-manipulate itong mga nangyayari ngayon. Hindi ginawa ni Speaker Martin. Bumaba siya sa puwesto bilang Speaker of the House para hindi mangimi, 'no, para walang pangingimi yung mga tao na mag-iimbita sa kanya. Kasi kapag Speaker of the House siya, mga kaibigan, meron kasing mga tinatawag na ano, na parliamentary courtesy na kapag Speaker of the House ka, medyo mangingimi sila na imbitahan ka sa isang investigasyon kasi Speaker of the House ka. Very powerful ang Speaker of the House. Napaka-powerful niyan mga kaibigan. So ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez para maging patas ang investigasyon at para hindi sila mangimi na siya ay imbitahin sa commission na yan sa pag-iimbestiga about the corruption, siya ay umalis, nag-resign para sa full investigation at para walang hadlang 'no, sa mangyayaring investigasyon. Kaya siya ay umalis at nag-resign. Yan ang tao na inaakusahan na humaharap sa lahat ng mga investigasyon. Yan ang walang kasalanan, yan ang hindi guilty. Kaya mga kaibigan, 'pag nalinis na 'pag nalinis na ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at maayos na ang lahat at 'pag bumalik siya ngayon mga kaibigan at tumakbo mga kaibigan, malinis na ang kanyang pangalan at maaari siyang maihalal kung tumakbo siya ulit as senator or kahit na vice president or president, maaari siyang ihalal dahil malinis na ang kanyang pangalan. Hindi katulad sa Vice Presidente Sara Duterte na forever mananatili at nakatatak na ha, nakatatak na dito sa isipan at puso ng mga Pilipino, nakatatak na siya ay magnanakaw at hinding-hindi yan mawawala dahil hindi siya humaharap sa trial. Kaya siya ay mananatiling
magnanakaw sa puso, sa isipan ng mga Pilipino. Kaya kapag siya ay tumakbo sa 2028, hinding-hindi mananalo yan dahil siya ay magnanakaw. Mind you, balikan ninyo ako kapag hindi nagkatotoo ang sinabi ko. Hinding-hindi mananalo ang inyong Sara Duterte dahil nakatatak na sa isipan at sa puso ng mga Pilipino na siya ay magnanakaw. Yan. Pero si Speaker Martin, pagbalik niya at kapag kanyang nalinis ang kanyang pangalan at pagbalik niya at siya ay tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, malaki ang possibility na manalo siya, lalo na kung siya ay endorso ng ating Pangulo. Yes, 'di ba? Oh, nasa huli pa rin ang halakhak. Kay Speaker Martin Romualdez pa rin ang huling halakhak dahil mas pinili niya na harapin itong mga akusasyon laban sa kanya. Siya ay nagbitiw bilang Speaker of the House at willing siya sa full investigation. Haharapin niya at lilinisin niya ang kanyang pangalan. Kaya pagbalik niya, mga kaibigan, at kung tumakbo man siya kung anong larangan, malinis na siya at wala ng bagahe at pwede pa siyang manalo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yes, 'di ba? Pero ang inyong Sara, wala na, basura, mabaho pa yan sa tae dahil nakatatak na, sa isipan at sa puso ng mga Pilipino na siya ay magnanakaw. Magnanakaw at patuloy niyang ninanakawan ang mga Pilipino hanggang 2028 'pag nanakawan niya ang mga Pilipino kaya sa kanyang pagtakbo, never again to Sara Duterte. Hinding-hindi siya mananalo dahil hindi niya nilinis ang kanyang pangalan. Siya ay mananatiling magnanakaw sa isip, sa puso ng mga Pilipino. Si Sara Duterte ay mananatiling magnanakaw at patuloy niyang pinagnanakawan ang mga Pilipino hanggang sa ngayon. Iginigisa tayo sa sarili nating mantika. Pinagnanakawan niya tayo. Wala siyang ginawa kundi magnakaw. Diba? Dali guys may sasagutin lang ako ng sagutin ko lang 'tong isang question. Wait Galit guys So relax lang kayo mga DDS, relax lang kayo, relax lang ha, relax lang kayo diyan. Chillax lang kayo mga DDS. Relax, relax lang. Relax lang kayo mga DDS. Huwag muna kayong ma-high blood at baka ma-stroke. Huwag muna kayong ma-high blood at baka kayo ma-stroke. So relax lang mga DDS Huwag ma-high blood at baka kayo'y ma-stroke. Relax lang mga DDS at baka kayo ma-stroke. Okey 'no, so tuloy tayo. So 'yan mga kaibigan eto po 'yan, pagbalik ni Speaker Martin Romualdez, 'pag nalinis na niya ang kanyang pangalan, wala na siyang bagahe at 'pag gusto niyang tumakbo as Pangulo ng Pilipinas, may possibility pa na manalo siya lalo na kung i-endorso siya ng ating Pangulong BBM. Pero ang inyong Sara Duterte, panis, panis, ah, hindi siya mananalo. Bakit? Eh,
nananatili sa isipan at sa puso ng Pilipino na siya ay magnanakaw dahil hindi siya nag-undergo sa trial, dahil pinipigilan niya ang trial. My God, kitang-kita naman, eh. Bugok lang, bugok lang maniniwala na si Sarah ay walang kasalanan at hindi guilty. Bugok lang. Mga DDS lang yun ang maniniwala na hindi guilty si Sarah. Kitang-kita naman eh, ang tao na guilty, ayaw ng trial. Ang tao na guilty, umiiwas at ginagawa lahat ng possibility para makaiwas sa trial. At si Sara Duterte yan. Ginawa niya lahat, ginamit niya ang kanyang power para makaiwas siya sa trial. Kasi nga, siya ay isang napakalaking guilty. 'Di ba? Guilty ang inyong Sara Duterte. Magnanakaw, magnanakaw. Ang Sara Duterte niyo, magnanakaw, kawatan, kawatan at hanggang ngayon patuloy tayong kinakawatan, kawatan, magnanakaw. Pati yung kanyang mga trip 'no, yung mga trip niya sa iba-ibang mga bansa, tayo ang nagbabayad sa kanyang security details. Tayo Ginigisa tayo sa sarili nating mantika, binabayaran natin para maging safe siya, ang kanyang security, habang maraming mga Pilipino naghihirap dito sa Pilipinas, siya pasarap. Tingnan niyo ang itsura ngayon ni Sara Duterte, ang taba, 'di ba, ang taba, lalong nananaba. Dahil yan sa kakakain niya sa buwis ng taong bayan na pinapasuweldo sa kanya na hindi naman siya nagtatrabaho. O ito sabihin ko sa inyo, sino ba yung mga taong nananaba? Oh, 'di ba? Yung mga taong nananaba talaga yung mga easy-easy lang, walang trabaho, mga hindi nagtatrabaho, oh, 'di ba? Yung mga nasa bahay lang o kaya yung mga pa-world tour, world tour, mga papasyal-pasyal, pa-shopping-shopping, yung mga pa-relax-relax sa buhay. Madalas yun yung mga taong tumataba, 'di ba? Hindi ko inaano yung mga matataba, may mga matataba naman talaga dahil sa kanilang genes, pero may mga matataba talaga dahil hindi nagtatrabaho. Hmm. Tingnan mo yung pangulo natin, 'di ba? Payat, ganda ng katawan, walang katiyan-tiyan. Kasi nga, grabe ang trabaho yung pangulo natin 24/7. Kung hindi lang kung hindi lang siya matulog ng 3 o 4 na oras, talagang tuloy-tuloy ang trabaho niya, 'di ba? Masipag. Hindi tayo nagkamali, eh, hindi tayo manghihinayang sa pinapasuweldo natin sa kanya. Pero itong Vice Presidente, tingnan niyo yung itsura ngayon ni Sara. Halatang-halata na nananaba siya dahil sa korapsiyon. Tingnan mo yung mukha niya, baku-bako na nga, eh, dahil sa korapsiyon, eh. Oh, ang pangit na niya dahil sa korapsiyon. Kasi nga yung ginagawa niya lumalabas sa kanyang mukha, sa kanyang katauhan. Lumalabas yung sama ng ugali niya. Naku, nagwawala naman yung aking aso 'no, si Sarah. Mga kaibigan, yung aso ko si Sarah, parang binabaliktad na naman yung kanyang pagkatapos niyang kumain binabaliktad yung kanyang plato 'no. Si Sarah 'yan, yung aso namin 'no, nagwawala 'no, 'yan. So, ah Benson, Duterte magnanakaw. Tama ka, magnanakaw talaga 'no. Kahit anong sabihin ng mga DDS na 'to, Duterte magnanakaw, kurakot 'no. At hinding-hindi siya makakawala 'no, hinding-hindi siya makakawala sa kanyang ano, sa kanyang katawagan na siya ay magnanakaw, na siya ay kurakot. Hinding-hindi siya makakawala 'yan. Tagalustay ng pera, hindi siya makakawala diyan kasi ayaw niya ng trial, 'yun. Pero si Speaker Martin Romualdez, malilinis niya ang kanyang pangalan dahil siya ay nag-a-undergo at willing na pumunta sa lahat ng klaseng imbestigasyon. Yan ang dahilan kung bakit si Speaker Martin ay nagbitiw bilang Speaker of the House dahil gusto niya na maging patas ang imbestigasyon at gusto niya na harapin ang lahat ng mga, aligasyon patungkol sa kanya. Kasi nga naman kapag Speaker of the House siya, mahahati, eh. Mahahati yung kanyang oras. Pagkatapos, kumbaga mangingimi, 'no, yung mga mag-i-invite sa kanya baka hindi siya imbitahin kasi Speaker of the House siya.
dahil merong parliamentary courtesy na tinatawag. Pero kapag hindi na siya Speaker of the House, 'yan, wala ng ano, kumbaga wala ng hadlang, hindi na sila mangingini na imbitahin ang ating speaker. Yan ang dahilan kung bakit siya nag-resign dahil gusto niya na tutukan yung yung kanyang pagsagot 'no, yung kanyang, paglilinis ng kanyang pangalan, gusto niyang tutukan. Kasi hindi siya guilty. Alam kasi niya na kahit saan siya humarap, hindi siya guilty. Hindi katulad ni Sara Duterte na alam niya na siya ay magnanakaw. Alam talaga ni Sara na magnanakaw siya, kaya siya ay guilty, siya ay ayaw humarap sa kahit anong trial. Biruin mo, ito guys, impeachment trial. Kung titingnan natin, madali lang naman ang impeachment trial, eh, 'di ba? CJ Corona, Supreme Court 'yan, Supreme Court Justice, humarap siya, 'di ba? Napakaraming humarap sa impeachment trial, hindi nila pinigilan ang trial. Marami, hindi sila pumigil, hindi sila naghanap ng paraan para i-manipulate. Hindi nila ginamit ang kanilang kwarta, ang kanilang impluwensiya para makatakas. Nag-iisa lang si Sara Duterte ang gumawa nito, na ginamit niya ang lahat ng kanyang power, kanyang pera, at lahat ng kanyang mga access 'no, para i-manipulate etong impeachment trial na 'to at para hindi matuloy. Pero ang consequence niyan mga kaibigan, forever nakatatak sa isipan at sa puso ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay isang tumataginting na magnanakaw, magnanakaw. At ang isang magnanakaw walang puwang na maging pangulo ng Pilipinas. Si Speaker Martin, malilinis niya ang pangalan niya at 'pag tumakbo siya sa pagkapangulo, puwede pa siya maging pangulo, lalo na kung i-endorso siya ni PBBM. Pero si Sara, wala na siyang wala na siyang, way 'no, na maging pangulo ng Pilipinas. Hindi siya magiging pangulo ng Pilipinas kahit kailan. Dahil nakatatak na, naka-engrave na sa puso, naka-engrave 'no, sa puso, sa isipan ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay magnanakaw. At ang magnanakaw walang karapatan na mamuno sa ating bansa. Make sense? Benson, Duterte, Sindikato, correct po kayo diyan 'no, correct kayo diyan, tama 'no? So, ayun mga kaibigan 'no, okey so, sino ang happy dito 'no, sa resignation ni Speaker Martin Romualdez? Sino ang masaya sa pagre-resign ni Speaker Martin Romualdez? Obviously, ang masaya 'no, ang mga masaya dito sa pagre-resign ni Speaker Romualdez ay ang mga corrupt DDS officials and their gambling minions, the gambling and agricultural syndicates, cartels, the peddlers of fake news, and China. So yan po mga kaibigan, sila po ang masaya ngayon 'no, sa pagre-resign ni Speaker Martin Romualdez. The DDS officials and their minions, the drug lords, the gambling and the agricultural syndicates, cartels, the peddlers of fake news, and China. So, sana ngayon na wala na si Speaker Martin Romualdez na siya ang nagkukumpas 'no, dito sa Kongreso para labanan itong mga ito. Sana ay, ipagpatuloy pa rin ng susunod 'no, ng kasunod ngayon ng Speaker of the House ang ginagawa dati 'no, ni Speaker Martin Romualdez ay maipagpatuloy pa rin ang 20 pesos na bigas kahit wala na si Speaker Martin Romualdez. Dahil si Speaker Martin Romualdez po ang talagang full support sa 20 pesos na bigas at naglabas ng, pondo para diyan 'no. Sana po ay hindi maudlot ang mga programa ng ating pangulo kahit wala na po si Speaker Martin Romualdez. So ano pa, 'yan. So no other leadership in the House have had the courage to fight against these powerful enemies of the state all at the same time. Yan ngayon ang medyo pinaka paano ba yung ano nun, Tagalog, pinapangambahan 'no, yan po ang pinapangambahan natin ngayon na bago ng Speaker of the House,
Meron ba siyang tapang para labanan ang lahat ng 'to? Remember mga kaibigan, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, diyaan nagkaroon ng Quadcom kung saan binangga binangga ng House of the Representative ang lahat ng mga sindikato ng droga. Drug ang mga drug cartel, yung, sindikato ng mga Duterte. Dito sa House of the Representative in the time of Speaker Martin Romualdez, binangga lahat yan. Kahit ang dating Pangulong Duterte, binangga mga kaibigan, mga Michael Yang, mga kumpare, mga kumpare ni Duterte, mga ah, Ryan, mga kaibigan, no? So, binangga lahat dito ng House of the Representative in the leadership of Speaker Martin Romualdez. So, hindi natin alam kung matapang ba itong kasunod na speaker, kung ganito din ba siya katapang at kung kasing tapang ba siya ni Speaker Martin Romualdez na haharap sa ganitong mga issue. Sana mga kaibigan ay gano'n din siya. Kasi sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez, ang dami po talaga na mga naging kalaban. Yan po mga kaibigan, oh, sa totoo lang Speaker Martin Romualdez ang daming naging kalaban. Kasi ang laki po ng binangga niya. Binangga niya yung mga rice cartel, binangga niya yung mga tungkol sa mga droga. Dating Pangulong Duterte, yung kanilang family drug enterprise, binangga yan ni Speaker Martin. Binangga ni Speaker Martin, pati yung mga pogo, inimbestigahan dito. Lahat mga kaibigan, kaya ang dami talagang galit kay Speaker Martin Romualdez at pinagtulungan siya mga kaibigan. Sa tulong ng China, mga kaibigan, pinagtulungan talaga siya na ibagsak at siniraan ng gusto. At alam niyo naman kung sino yung pinaka nanira dyan. Ang nanguna, VP Sara Duterte. Ang nanguna sa paninira kay Speaker Martin Romualdez. Kaya mga kababayan, no, sana lang na ang next Speaker of the House ay katulad kasing tapang sana ni Speaker Martin Romualdez. Itong si Boji, no? Boji D. Sana ay matapang din siya katulad kay Speaker Martin Romualdez. Paano mga kaibigan kung hindi siya matapang? Paano kung hindi siya katulad kay Speaker Martin Romualdez? Babalik itong mga ganitong klase ng mga galawan sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kung hindi ito sasawatain at ipagpapatuloy ang ginawa ni Speaker, kung hindi niya ipagpapatuloy, mga kaibigan, babalik yan sa ating bansa, no? So, ano pa? Yan. So ito, the resignation of Speaker Martin has proven one thing, that these criminal elements are beyond the reach of the law, that not even powerful institutions such as the House of Representatives can ever bring them down. Yan. Yan mga kaibigan, no? Malakas talaga. Malakas, no? Itong mga kriminal na to. At ito, resulta mga kaibigan ng ginawa, no? Lahat ng ginawa ni Speaker Martin Romualdez na paglaban sa mga kriminal na ito, mga kaibigan. Ito ang resulta. Yung kanilang paninira kay Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, no? Pero guys, sa totoo lang si Speaker Martin, pwede naman siya hindi mag-resign eh. Yan. Pwede siya hindi mag-resign. Pwede niyang labanan ito habang siya ay nasa Kongreso, Speaker of the House. Pero hindi niya ginawa. Dahil ang mas gusto ni Speaker Martin Romualdez ay maging patas ang investigasyon. Gusto niyang humarap sa lahat ng sa commission, sa independent commission na yan, gusto niyang humarap sa independent commission na wala siyang power as a speaker. Kasi gusto niya maging fair, gusto niya maging patas ang laban. Ayaw niyang gamitin ang kanyang power, ang kanyang pera para i-manipulate ang lahat. Gusto ni Speaker Martin Romualdez na maging malinis ang kanyang pangalan sa patas na pamamaraan. Hindi po siya katulad kay Sara. Si Sara Duterte, kita mo, pinapanawagan na ng sambayan ng Pilipino na mag-resign kasi walang kwenta.
walang kwentang Vice Presidente. Walang ginawa kundi mag-world tour. Tayo pa ang gumagastos ng kanyang security details. Tayo pa ang gumagastos. Kita niyo din ang itsura ni Sara, nananaba, ang taba-taba, ang kapal-kapal na ng mukha. Nananaba dahil walang ginawa, mag-abroad. Kain ng kain do'n, namamasyal, ang sarap ng buhay. Mga kaibigan, darating din ang panahon niyan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kaibigan, ay hindi siya pananagutin. Darating din ang panahon na mismo, mga kaibigan, ang tadhana na mismo ang tutuldok sa lahat ng kanyang mga kalokohan at sa lahat ng kanyang mga kasalanan. So, naniniwala ako, mga kaibigan, darating din 'yan, 'no? So, wag lang tayong mainip dahil darating 'yan, malapit na, 'no? 'Yan. So, ano pa, the 19th Congress investigation in the House that exposed the corruption and the impunity of the administration of PRRD, the criminal activities of POGO operations, the drug syndicates, the onion, rice, and other agricultural smuggling perpetuated by powerful cartels, have given birth to the relentless, coordinated, and vicious smear campaign against Speaker Martin Romualdez. The trolls of these criminals elements have created a mob that systematically attack the Speaker instead of demanding the prosecution of those with whom substantial evidence of corruption have been discovered and presented. This is not to say that the Speaker is absolved from the responsibility over corruption allegations. His resignation to give way to an independent investigation has surely raised the bar among the public servants. I hope VP Sara, Senators Joel Villanueva and Senator Jingo Estrada, and all the government officials and employees implicated in corruption with substantial evidence already presented should follow suit and resign from their positions to give way to independent investigations.